Yan guys, andito tayo guys sa may Senate at may ini-interview mga Kaisar Rukman. Ayos nyo! Kaya nga po, in response po sa nangyari ng Pulong Rodrigo Duterte ng Marso, nagpalabas po ng sumil. Bali guys, si ano pala to, si Atty. Topacio. Ini-interview guys ng mga media, ng mga reporter at maraming mga vlogger po na andito guys sa may Senate dahil sa kaganapan. Ay isang extradition sapagkat ang definition po ng extradition At atin pong tunghayan guys ang mga kasagutan ni Atty. Topacio na tinatanong po ng ating mga kasamahan na vlogger, media at reporter. Yan at pakinggan po natin guys ang mga paliwanag ni Atty. Topacio. Umiral ay ang Presidential Decree 1069 kung saan po naroroon ang dapat na gawing procedure kung mag-extradite ka ng isang mamamayan o taong matatagpuan sa Pilipinas. Hindi po pwede basta darating na lang ang NBI dito. Aarestuhin si Senator Bato. Yun po ay isang kabulastugan, kalapastanganan po yun sa ating soberanya at sa ating dignidad bilang isang malayang bansa. Attorney, you're here as one of the legal counsels for Senator De La Rosa. Opo, I was designated by Acting Chairman Al Pusi of the PDP to assist in the defense of Senator De La Rosa. Kagabi lang po yun, ngunit nung nagtangka po ako pumasok dito kagabi, ay sabi nila medyo magulo pa, so hindi na ako nagpumilit sapagkat alam kong maraming pinagkakaabalahan yung mga tao sa loob. Pero ano yung proseso ni Senator Bato sakali na may warrant sa lokal Siyempre po, kung susundin ang proseso, siyempre po lahat ng mamamayan ay dapat sumunod sa proseso. Dapat yung proseso. Dapat po yung warrant na yan ay pine-verify muna ng ating DFA o certified through any of the diplomatic means provided for. And then, yan po ay dadalhin sa DOJ. Ang DOJ po ang magpapile ng petition for extradition at yan po ay lilitisin ng Regional Trial Court. At nandun na nga po sa guidelines ng Supreme Court na ito ay pagpapasyahan within 30 days. Kapag ang desisyon ay payagan ng extradition, appealable pa po ito sa Court of Appeals. At habang ito ay inaapila, ay hindi po pwedeng ipatupad yung extradition. Sumunod naman tayo sa batas. We are a government of laws and not of men. And we should use the force of law and not the law of force. It will happen next, Attorney. Well, malalaman ko po sa pagkakapasok ako at whatever legal means we can provide to assist Senator as a party ay gagawin po namin at nagpupurin po para ng legal team. Of course, the main counsel will still be attorneys Robert Orion and Jimmy Bonyo. So is this the first time that you're meeting the Senator after pumasok na sa Senate? Yes, this is the first time. Although I was in touch with some of his people and of course with the Chief of Staff of Senator Robby, nakapartido ko rin, Atty. Pili Curado. Nakita ko lang sa second-hand sources sa media. It's immaterial whether I see it or not. Dapat yung verify muna ang ating DFA. Hindi basta pupunta ang isang kolokoy at mga Trillanes yung mawagayway ng warang. Ano po ang hindi nagagagawa niya? Sa panahalipas na kalakasan ko, ano yung feeling sa Senator Bato bago sa pinag-interview kahapon? Hindi ko po alam eh. As I've said, although kilala ko siyempre si Senator Bato on many occasions I've met him as a member of the PDP. Ngayon ko lang po siya nakakausap ko po dito sa prevailing na legal attorney. So may mga argument na is illegal for the Senate with Senator Bato to protect his post pero yung mga meron sa Hindi po illegal yan. That is one of the prerogatives of the Senate as an institution to protect not only its members but the rights of every citizen. Alam niyo po, this is an assault on the Senate as an institution. Alam niyo, I was directly involved doon sa pang-aresto noon kay Senator De Lima. One of the complainants to the PACC, kung natatandaan niyo nung inaresto, Senator Pulmon and Senator De Lima. Ngunit,
hindi po pumasok ang pulis. Nakipag-coordinate po sila sa POSA, sa Senate President. Binigyan pa nga ng 2 araw si Senator Laila de Lima para to put her affairs in order bago siya surrender. And to think that was in connection with a valid warrant issued by a court of competent jurisdiction sa Pilipinas, yung RTC, Muntinlupa. O pero, she was afforded all the courtesies. Eh bakit naman bastusan ngayon? Ano namang klaseng gobyerno ito? Maraming salamat po. Thank you. Pasok po muna ako magtatrabaho. Kami usapan po muna namin. Oo. Ayan po guys, at si Pagka Atty. Topacio guys, in-interview ng mga media. Yan, hindi siyempre makabayan tayo. Maaari mo po, pwede na. Okay. Masaya sa sabi na. Enak ng taping, hindi na. Yan po guys, si Atty. Topacio dito sa may Senate. Dapat hindi nyo i-deprive ng council yung ano, yung alam na po niya, auditorium, itinawag ko ako. Alam na po, alam nga. Yan guys, daming mga vlogger dito guys at saka istasyon ng mga TV. Yan. Well, ang kasunod sa taong bayan ay pinakikita ko na kahit sino ay pwedeng abusuhin dito. Kung kaya nilang gawin sa isang senador ng Republika na halal ng mahigit 20 milyong tao, ay kaya nilang gawin sa kahit sino ng Pilipino. At ginagawa na nila. Kina-crackdown nila ang media, yung mga nagtuturo ng mga anomalya, nagpo-voice out ng mga anomalya ay pinipigilan nila. Pinapakulong pa nila, pinapawaran pa nila, di ba sila Jason Isa? Sila General Coquis, sila Mike Defensor, hinaharas nila, hinahakasuhan nila. Yun ang ginagawa nila. Nice book.
Yan po guys ang kaganapan guys dito sa may Senate, dito sa may Pasay. Ayan, dumating po si Atty. Topacio at pinagkaguluhan po ng mga reporter at mga vlogger na mga narito. Attorney, bakit hindi pa tayo nakakapasok? Kilala naman. Oo. Kilalang abogado. Kasi auditorial, meron bakit text messages nito. Pero ano bang sinasabi ng mga guard? Wala eh. Lawyers yung sa talaga kahit may maximum security pag kinakita yung ID mo eh. Napapatay sa mga. At sa ngayon guys ay hindi pa rin pinapasok si Atty. Topacio dito sa loob ng Senate at naka-hold muna siya dito sa may gate. Hindi muna siya pinapasok ng mga security. Kaya hanggang sa ngayon guys, andito pa rin siya. Makikiraan po, makikiraan. Makikiraan lang. May media na papasok.